Magandang gabi. Excuse me, nurse. Ako yung ang nanay ni Lyra Banaag. Naka-confine siya dito. Kamusta na siya? Sino po yung doktor nila? Okay naman po siya. Si Doktora Solis. Kanina po kayo hinihintay. Papatawag ko na lang po. Salamat po. Salamat. Evening po. Mrs. Banag? Opo, ako po, Doktora Solis. Kamusta na po ang anak ko? Well, we did some tests. Mukhang okay naman lahat. Bakit po siya hinimatay? Could be sobrang pagod, sobrang init ng panahon, stress, or other external factors. Inaobserbahan pa namin siya. Wala naman po siyang nami sa mga gamot niya, ano po? Wala po. Ang totoo nga po, Doktora, simula nang na-heart transplant siya. Ngayon lang naman ho siya hinimatay eh. So far, everything seems fine. According to test, baka hindi yun ang dahilan ng pagkahimatay niya. Maaring walang kinalaman ng puso. Pero mabuti na rin yung sigurado. So, from now on, hindi pwedeng ma-miss ni Lyra any of her monthly tests, okay? Or monthly checkups, okay? Opo. Sige po. Pwede ko ho ba siya mapuntahan? Samahan ko po kayo. Salamat po. Mabuti naman, gising ka na. Anong nangyari? Hinimatay ka. Pero sabi ng doktor, okay ka na. Baka daw napagod ka lang. Pagod? Prince, hindi pagod yung naramdaman ko eh. Sumakit talaga yung dibdib ko. Naramdaman ko na sumakit yung puso ko. Normal lang yun. Ilang buwan pa yung nakakalipas simula ng operasyon eh. Malamang sariwa pa sugat sa puso mo. Bakit ka natahimik? Natatakot kasi ako eh. Puso ni Angeline yung nasa dibdib ko. Baka nagalit siya dahil tayo na. Dahil boyfriend kita. Baka yun ang dahilan kung bakit nangyari bigla to. Lyra, kalokohan yun. Hindi magalit si Angeline. Matutuwa pa nga yun eh. Tutuwa? Dahil nasa iyo ang puso niya. At kapag nakilala ka niya, malalaman niya na karapat-dapat ka. Na ikaw lang ang pwedeng makakuha ng puso niya. Ikaw lang ang pwedeng makakuha ng puso niya. Lyra? Anong ginagawa mo dito? Ano yan? Anong ginagawa mo dito?